Good morning po mga kahardot. Welcome sa aking channel. Sa araw na ito ay panibagong video na naman dito pa rin sa construction. At kung bago ka pa lang na napadaan sa aking channel, huwag naman kalimutang mag-subscribe at mag-like dito sa aking video. And please share na rin po yan. Ang aking pong pakikitang video ay ito pong nasa likuran kong yan. Kung mapapansin nyo, tayo po ay na dito sa deck slab. At itong deck slab na ito ay naglagay na po tayo ng wire mesh. Ang kapal po ng ating deck slab ay 20 cm lamang. At mayroon po tayong double mesh. At ang ipakikita ko po sa inyo ay itong pagkakabit nila ng mesh. At isusunod ko na yung shuttering. Tara guys, tingnan ninyo. At ito nga mga kahardot, naglagay na po kami ng mezzanine deck sheet po dito at nag-atakit na rin po kami ng ating mga wire mesh na ikakabit natin dito sa slab na ito. At kung mapapansin nyo guys, nakasaig na yan, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagkakabit niyan. At yan naman po yung normal lang na ginagawa natin. At ito na nga, sundan niyo po at ikakabit na natin ang back. Dito na nga mga kahardot, ayan, nakapag-lay na sila ng bakal. Ayan, bali apat na area na rin itong nagawa nila. Ayan, at ito nga, siyempre ang inuna nila ay ang first layer. At ito pong wire mesh natin ay 10 mm, 20 cm ang spacing po nyan. Mayroon po tayong splice na 40 cm ang splice natin. 30 cm to 4 cm ang splice po niya. Ayan po ang splice natin. Ayan, at syempre mayroon tayong spacer block. Hindi pwedeng makalimutan ng spacer block. Dahil ang spacer block, yan po ang spacing natin na hindi kailangan mag-touch ang ating bakal dito sa ating deck. At para ma-maintain na po yung thickness ng ating konkrito, kailangan po natin ng concrete covering. Yan po ang purpose ng ating spacer block, ay ang concrete, ma-maintain ang concrete covering. Yan po. At siyempre tingnan natin sila, naglalagay po sila ng chairs. Ayan ang chairs nila. Ayan, every 60 cm po ang chairs na yan. Yan ang chairs natin, every 60 cm po yan. Yan po ang first layer. Pagkatapos nyan, siyempre may double layer yan. At ito pong ating mga column, yan, meron po tayong pillar board yan sa column para meron po tayo, hindi po makakonect walang connection ang bakal sa konkrito. Kaya po yung ating mga bakal na yan, nilalagyan po natin ng pillar board. Ayan, 1 cm pillar board po yan. At ito guys, ito po ang details niyan, ang section niyan. Ngayon palibasa ito may corrugation. Meron po tayong double layer. Ayan, double layer itong ating mesh. At dito po sa dahil meron po tayong isang reinforced bar. Ayan, meron po tayong 12 mm na reinforce dito sa baba. Nakahook po yan. Yan po ang purpose niya. Yan ang details ng bakal dito sa ating deck slab. At ito guys, ipakikita ko rin sa inyo ang shuttering. Yan, naglagay na rin kami ng shuttering dito sa unang slab nilang na kumpleto. At ito yun guys, tingnan ninyo yung ginawa natin. Makutingting ang shuttering dahil naka perpendicular ito dito sa ating die. Hindi nakaayo, nakahalang po yan. Pahalang. Kaya ito guys, yan ang ating shuttering. Yan, lahat nakakaltas yan lahat. Yan po ang forma niyan sa gilid. At siyempre mayroon po yan dowels na 16 mm bars. At ito po ang dowels niyan sa every joint. Meron po tayong mga dowels. Ayan. Ayan, lalagyan po natin yan ng dowel. Ito po ang dowels natin. Ayan, mayroon tayong dowels dito, 16 mm po yan, 16 mm. Tapos
every 45 ang spacing niya. Ayan. Oh. Ayan po ang ating shuttering dito sa ating deck slab. At siyempre, lagi po tayong nakasubaybay po sa atin ang survey kasi mahirap. Ito pong ating deck slab ay hindi po ito madaling pormahan. Napakahirap po nito dahil lumulundo po siya. Kaya yung ating surveyor ay nakatutok siya dyan. Ayan guys, oh. Ayan guys, every point pinasisilipan ko para maging diretso. O yun, lumipat na siya doon. Ayun, tingnan natin. Ayan. At siyempre nakalibel siya. Jerry. Okay. Okay. Carpenter. Ada coming up. Mungkin 2 milliamp ada. Careful, careful. Check. Ebga down ada. Oh. Ayan, 1 million. Hinahabol lang 1 million. Yala. Okay. Ayan po. Malaki ang gap pero maganda na yan. Lalagyan po natin ng pillar yung gilid na yan para sa gap. And guys, at tuloy po tayo sa panunood. Dito mga kardot, ayan po, andito na yung nabubungan nila. Dito ang ating mga erectors. Ayan, nagbububong sila. Hoy! Ayan po ang ating erector. Malapad ang kanilang nabubungan, oh. Kaya medyo maalwan. At yun mga karot, medyo maalwan talaga ngayon ang ating pagtatrabaho dito sa deck slab. Excuse me. Dahil meron na po tayong bubong at medyo maganda ang klima ngayon mga kaharot. Ayan guys, oh. Talaga naman ito madaling ikadit ng obligadong katingin para
makuha natin yung eksaktong sukat guys. Ayan. Medyo busy ang ating at tinatarget po natin itong buhusan. Yan po ang purpose ng magandang paglalatag ng vermis. Kaso ang problema syempre yung shuttering nga, maraming cutting. Ang bakal madali lang ikabit dahil ito ay vermis less ang trabaho dito sa pagtatali. Ang itatali mo lang dito yung mga dugsungan, spacer block, yung chairs, yung splicing. Yan lang po ang ating itatali dyan kasi wireless purpose to. Medyo mabagal-bagal lang itong pagsha-shuttering. Ayan guys, tuloy po tayo sa panonood. At ito nga guys ang ating deck wireless na ginagamit. Ayan. Madaling ikabit di ba? Hindi ka na mag-aakot ng marami. Dalawang tao pwedeng maglatag. Pero kung reinforced steel bar ang ginamit natin, medyo matagal pa yan. Kaya ito ang ginamit natin para ma-maintain natin yung spacing, ang concrete covering, at yan po ang design natin sa mga slab. And guys, di ba? Dalawang tao lang nagbubuhat. Isang latag lang, 4 meters na agad ang malalatagan. Ganyan lang po ang paglalatag ng wire mesh design. Ayan. At yun nga mga karot, ang pasilip ko sa inyo sa araw na ito sa aking ginagawa dito, ang wire mesh installation at ang shuttering ng ating dig slab. Yun lamang po, at maraming salamat po sa inyong panonood, at kung comment down below lang po, at please subscribe. Huwag kong kalimutang pindutin ang like at send notification para sa aking mga susunod pang video. Abangan nyo po. Hanggang dito na lamang at bye bye.